Ako si Marcos de Leon, manloloko sa sugal. Buhay sa Pandaraya. Sa mesa ng sugal, walang may malinis na kamay ang sugar roll na uuwi sa wala. Sugal, lahat may daya. Tanging isang uri ng tao ang tunay na panalo. Hindi sumugal, panalo. Isang walang kwentang walang backer, naglakas loob kang manalo ng pera ng grupo ng apat na dagat? Sa susunod mong buhay, mag-iingat ka. Wala silang ebidensya na nandaya ako. Pinatay nila ako dahil wala akong backer. Nandaya si Marcos de Leon, nanalo ng milyon-milyon sa amin. Bayaran mo. Anak ko, anak ko. Anak, sinabi ko sa'yo, huwag sumugal, huwag sumugal. Bakit hindi ka sumunod? Nanay, Putang ina mo. Lalabanan kita. Buwisit, putang ina mo. Sa akin ka lumaban. Pakawalan mo sila. Pakawalan mo sila. Pakiusap sa inyo. Pakawalan mo sila. Sinabi ko nang huwag sumugal. Bakit hindi ka sumunod? Bakit hindi ka sumunod? Tatay, mali ako. Hindi ko dapat sinuway ang payo mo. Sa susunod na buhay, hinding-hindi na ako susugal, hindi na talaga. Grupo ng apat na dagat, kung may susunod na buhay, babayaran ko kayo ng dugo. Asawa. Pangungutang ito ng mga gangster. Sa araw na iyon, ako ay muling nabuhay. Curious ako. Anong klaseng sugar roll ang kayang isang laang asawa? Ngayong nakita kita, talagang walang kwenta. Marcos de Leon, bayaran mo na ang 200,000 mong utang sa amin. Mamamatay ka. Halika, gago. Duduguin ko kayo isa-isa. Boy, walang kwenta ang pagiging marahas. Matagal na akong nasa ganitong buhay. Marami na akong nakitang mas matigas sa'yo. Utang dapat bayaran, walang diskusyon. Kung hindi mo mabayaran, ang asawa mo ang gagawing pambayad. Ngayon, pera o tao, dapat may madala ako. Huwag idamay ang pamilya. Isa pang sugal. Isa pang sugal? Ano ang itataya mo, gago? Ang brief ng asawa mo? Asawa. Ang ganda ng pendant na ito. Ito ang tanging natira sa akin mula sa nanay ko. Authentic Burmese jade, old ice type. Hindi bababa sa 50,000. Isa pang sugal. Kung manalo ako, bigyan mo ako ng 3 araw. Babayaran ko kayo ng 200,000 kasama na ang interest. Ikaw talunan ka na laging talo sa sugal. At may lakas ka pa ring makipag-bargain kay Ate Mia. Paano kung matalo ka?
Kunin ninyo ang Jade at ang asawa ko at ang buhay ko, kayo na ang bahala. Interesting. Rolando, makapaglaro ka sa kanya ng poker na 3 baraha? Gusto kong makita itong asong malapit ng mamatay. Anong gulo ang kaya niyang gawin? Teka. Ako ang mag-shuffle. Ikaw, sige, ikaw mag-shuffle. Kahit anong gawin mo, susugal ako. Nakatago sa manggas. Mamamatay ka. Tinago mo ang 3A. Akala mo sigurado ka na. Gupit na. Tanga, bigyan kita ng tsansa, gupitin mo. Mukhang sobra akong nag-isip. Sugalero lang talaga siyang walang kwenta. Mahina ang loob. Tama. Ang mga dalubhasa ng samahang lando hindi basta-basta makikita. Showdown na. Ace of Spades, Ace of Hearts, Ace of Diamonds, Triple A, pinakamalaki. Paano mo ako matatalo? Tapos na, bata. Hayop, kay Mia na ang asawa mo. Ang mura mong buhay, kukunin ko ngayon. Teka. Hindi pa ako nagpapakita. Bata, nabaliw ka na ba? Tingnan mo ang baraha ko, 3 ace. Baka naman ang barahan niya. Pasensya na, barahang 2-3-5. Pambato sa AAA. Panalo ako. Iba't ibang kulay na 2-3-5 tinalo ang AAA. Imposible ang ganyang baraha. Nagdaya ka. Tinalo ng 235 ang pinakamalaking tres. Walang ganong swerte. Putang ina, siguradong nandaya ka. Kailangan ng ebidensya. Sabi mo nandaya ako, sige. I-search mo ako. Ayon sa alituntunin ng sugal. Kung wala kang makita, putulin mo ang isang kamay mo. Kaya mo. Hindi kaya. Kung ayaw mo, ako na. Imposible ito. Akala mo perpekto ang iyong palihim na pagpapalit ng baraha. Ayaw mong itapon ang pares ng kings na binigay ko. Ginamit mo ang ninakaw na tres na aces para magpanggap. Sa poker na 3 baraha, malakas na ang pares ng kings. Kung hindi nagpalit ng baraha si Rolando, talo na siya. Paano siya nangahas? Ate Mia, ikaw ang may-ari ng sugalan. Nahuli sa aktong nandadaya ang tauhan mo. Anong paliwanag? Lapastangan, bakit ganyan ka makipag-usap kay Ate Mia? Ate Mia? Ate Mia, maawa ka sa akin? Marcos, nasiyahan ka ba sa paliwanag na ito? Hindi sapat ayon sa alituntunin. Walang ebidensya. Putulin ng isang kamay. Nahuli sa aktong nandadaya, putulin ng 2 kamay, kulang pa ng 2. Tinuturuan mo ako? Sa teritoryo ko sa tabing dagat. Yung huling nagsalita ng ganyan sa akin, 2 metro na ang damo sa libingan niya. Siyempre, pwede mong hindi gawin. Pero ang marangyang pamagat nakatatag sa tabing dagat, hindi naman sa astang basagulero yan umaasa. Ikaw? Mata ay ilog, bibig ay lawa, patakaran ang usapan sa ilog at lawa. Nahuli si Rolando Santos na nandaya kung tatakpan mo, lalabag sa patakaran kung kayang sirain ang patakaran. Kung ganun, utang na 200,000 na masama. Kaya natural na wala na akong babayaran. Ang galing mo namang magsalita. Pero hindi mo pa karapatang magturo ng patakaran, bata. Kunin at putulan ng isang kamay at isang paa. Hindi, Ate Mia. Nagdugo ako para sa marangyang hindi mo ako pwedeng ganyan. Jade, itago mo. Bigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, 200,000 may interest.
Kung kulang ng piso, ibebenta ko ang asawa mo sa Southeast Asia. Tatarin kita at ipakain sa aso. Sa Marangyang. Wala kang silbi, 3 A na ninakaw. Pares mong kayang namatay. Lorna, sorry, okay na. Huwag mo akong hawakan. Marcos, anong ginagawa mo kanina? Sinasugal mo ang buhay ko. Lorna, kung hindi ko ginawa yon, Tama na! Ano pa bang masasabi mo? Gusto mo bang sabihin sa akin? Kung hindi mo ako itinaya sa sugalan at hindi mo ako ipinagbili sa ganoong lugar, hindi mo mababayaran ang utang mong tubo. Marcos, nabulag ako at napakasalan ko ang isang walang pag-asang sugarol. Umalis ka na! sa araw na ito nung nakaraang buhay, dahil may utang akong 200,000 na may tubo sa Marangyang pamagat ng negosyo. Wala nang takbuhan, pinatulog ko siya at iginapos. Ako mismo ang naglagay sa kanya sa mesa ng sugal. Para protektahan ang kanyang dangal, tumalon siya mula sa bubong ng Marangyang Hotel. Marcos, galit ako sa'yo. Hintayin mo akong bumalik. $200,000 na utang na may tubo. Tubo sa tubo. Hindi ko talaga kayang bayaran. Hindi rin titigil ang babaeng iyon. At ang grupo ng 4 na dagat. Noong nakaraang buhay, inilipat ninyo ang 1 bilyong asset ng grupo. At pinatay ninyo ng malupit ang aking mga magulang dahil lang sa malakas ang kapangyarihan ninyo. At inaapi ninyo ako dahil wala akong backer sa buhay na ito. Tingnan mo ang aking mga kalamnan. Matigas ba? Chief! May dumating na nagsasabing isa siyang dalubhasa sa sugal. Sabi niya, may lead siya para mahuli ang grupo ng 4 na dagat sa paglilipat ng ₱1 bilyong na assets. Siya raw ang gusto kang makita. Ano? Paano niya nalaman ang mga to? Dalhin mo ako sa kanya. Ikaw yung dalubhasa sa sugal? Ano ang alam mo? Illegal na inagaw ng grupo ng 4 na dagat ang assets ng korporasyon. ₱1 bilyong ang nawala ng parang bula. Nasa deadlock na ang kaso nyo. Paano mo nalaman? Matutulungan ko kayo na mahanap yung ₱1 bilyon sa sarili kong paraan. Paraan mo? Matutulungan ko kayo na manalo laban sa grupo ng 4 na dagat. Pipilitin si Jonas Aquino na ilabas ang ₱1 bilyong para makabawi. Sa pagkakaalam ko, dahil sa sugal mo, may utang kang 200,000 sa Marangyang pamagat ng negosyo na may malaking interes. Gusto kong malaman, ikaw na laging talo sa sugal na sugalero, paano mo nalaman ang mga to? At paano ka biglang natuto ng pandaraya? Sa nakaraang buhay ko, ipinagbili ako ng mga tao ng grupo ng 4 na dagat sa ibang bansa para magtrabaho ng ilegal. Doon ko nagkataong nakuha ang isang aklat ng mga sikreto sa sugal. Pero sa nakaraang buhay ko, hindi ko pa rin naintindihan ang prinsipyong walang bakas, walang pandaraya, lihim ng profesyon. Ano pa ang alam mo? Ang asawa ni Mia Gonzalez. Bago siya mamatay, nagkataong nakuha si Jonas Aquino ang kumpletong ebidensya ng paglilipat ng ₱1 bilyong ng assets ng grupo. Kaya pinatay siya ni Jonas Aquino. Kaya ang Marangyang pamagat ng negosyo at ang grupo ng 4 na dagat ay magkaaway na mortal. Pero ang gulo sa mundo ng sugal, sa mundo din ng sugal dapat ayusin. Ito ang matibay na tuntunin at napagkasunduan na nila yon. Sa isang linggo, magkakaroon ng malaking sugal sa grupo ng 4 na dagat. Ang pusta ay ₱1 bilyong. Si Mia Gonzalez ngayon ay lubhang nangangailangan ng isang eksperto mula sa samahang lando ng mga dalubhasa sa sugal. Kaya,
Ang ibig mong sabihin gagamitin mo ang iyong kakayahan sa pandaraya para maging undercover sa tabi ni Mia Gonzalez? May isang bagay akong hindi maintindihan. Hindi dapat mailantad ang mga manloloko. Dati nagkunwari kang sugar roll at natalo ng maraming pera pero hindi ka pa rin na-expose. Ngayon, handa kang ilantad ang pagkakakilanlan mo bilang manloloko. Ano ang layunin mo sa paggawa nito? Isang walang kwentang tao na walang backer. Naglakas loob kang manalo ng pera ng grupo ng apat na dagat? Sa susunod mong buhay, ingatan mo ang iyong mga mata. Si Marcos de Leon ay nandaya sa sugal at nanalo ng ilang 10-10 milyon mula sa amin. Bayad? Marcos! Galit ako sa'yo. Tatay, nagkamali ako. Kung may susunod na buhay, talagang hindi na ako susugal? Hindi na talaga? Bawat sugal ay daya. Hindi sumugal panalo. Gagamit ako ng pera para labanan ng sugal. Sana mawala ang sugal sa mundo. Parang may kwento ka. Hindi lang konti. Sige. Pwede ko nang tanggapin ang partnership. Eh ano ang gusto mo? O anong pakinabang ang gusto mo? Ang pera na napanalunan ko bilang undercover ay akin. Huwag mo na isipin. Illegal na pera sa sugal yan. Dapat itong kumpiskahin ayon sa batas. Ang pera na kinita ko ay wala sa akin. Sinong tanga maniniwala sa akin? Ang pera sa undercover ay sa iyo. Ang natitira pagkatapos ng undercover. Kumpiskahin na. Wala akong interes sa maruming perang ito. Huwag kang mag-alala, malaki rin ang bonus namin. Huling kondisyon. Anong kondisyon? Pahiram ang 50 piso. Wala na akong puhunan. Hindi ko talaga kaya bayaran ng 200k na utang. Pero, pwede kong personal na kunin. Marcos. 200,000 utang. Kahit nakawan mo bangko, kulang pa rin. Kapag wala ka nang mapuntahan at lumuhod ka sa harap ko, gagamitin mo na lang ang mga daya mo para sa akin. Ate Mia, nandito na si Marcos. Ilang oras pa lang takot na at nagmamakaawa na. Papasukin mo siya. Hindi po Ate Mia, hindi siya nagmamakaawa. Sa baba siya, sa dice table. Gamit 50 pesos, nanalo na siya ng mahigit 100k sa atin. Anong sabi mo? Kaya ilayo kamay. $150k all in. Sundan mo itong binata, siguradong panalo. Panalo lagi. Parang Diyos ng sugal. Sundan siya, siguradong panalo. Buksan. Buksan na. Anong inaantay mo? Buksan. Buksan na. Itong boss. Tabing. Ate Mia, ikaw na mismo. Buksan. Ate Mia, kung itutuloy ang laro, babayad ang kasino ng sobrang laki. Buksan mo. Salamat sa pagpapaubaya 300k. Marcos. Anong ibig mong sabihin? Ate Mia, ang haba ng 3 araw, di na ako makapaghintay. Kaya ngayong gabi na ako nagbayad. Yung 200k na utang ko sa'yo, kasama interes. Mia, quits na tayo. Gamit pera ng marangyang, binayad utang doon. Marcos, sobra ka naman. Ano ang gusto mo? Kaya tayo ulit. Tayin natin yung 100k mo. Mukhang hindi ako makakaalis ng hindi nagbabayad. Sige, ibalik na lang itong 100k sa kanya. Para na lang walang gulo. Sabihin mo, ano ang taya? Poker na 3 baraha. Ikaw ang mag-shuffle at mag-deal. Seryoso ka? Bigyan mo siya ng deck.
Sige, Tingnan natin kung anong sekreto ang tinatago ng mga kamay mo. gupitin mo. $100K bintaya. Mayabang. Straight flush ng espada. Marcos, tapos na ang magandang araw mo. Panalo ka. Paano ang sugalero na nanalo ng 300K mula sa 50 piso? Ngayon, wala ka ng tapang mag-flip ng baraha. Ibaliktad mo ang baraha niya para makita ng lahat kung gaano siya katalo. Oo, Ate Mia. Puso QKA na straight flush deck. Dalawang Royal Straight Flush ang nagbanggaan. Ang posibilidad niyan ay mas mababa pa kaysa tamaan ng kidlat. Siya ang nag-shuffle, siya ang nag-deal. Hindi man lang tumingin sa whole cards, sumuko agad. Sinadya niyang matalo sa akin nang aabot siya ng limos sa akin. Marcos, tumigil ka nga. Ate Mia, panalo ka sa baraha. Nakuha mo na rin ang pera. Ano pa bang gusto mo? Puso Q, K, a straight flush versus a spade Q, K, a straight flush. Sa buong mundo, saan ganyan kaswerte? Marcos, mukha ba akong tanga? Ginagawa mo akong 3 taong gulang? Gusto kong makipagpustahan ng patas. Kung matalo ka, bibigyan kita ng 1 milyon. Kung ako ang manalo, habang buhay kang magtatrabaho para sa akin. Ate Mia, ayoko nang magsugal. Kahit gusto mong tumigil na, kailangan mong bigyan ng magandang buhay ang asawa mo. Ang pag-alis sa pamamagitan ng pagbibigay ng 100,000 na limos, anong klaseng lalaki ka? Gusto mo bang patuloy na kasama ka ng asawa mo sa takot at hirap? Ginigipit ng mga gangster at nabubuhay sa hirap. Marcos, bulag ako sa pagpili sa'yo. Nagpakasal ako sa isang walang lunas na sugarol. Umalis ka, lumayas ka. 1 milyon. Sa perang ito, si Lorna ay magkakaroon ng panatag na buhay. Utang ko sa kanya, dapat bayaran. Anong laro? Umakyat ka, malalaman mo. Pustahan ng milyon. Ang laki naman ng taya ni Ate Mia. Sige, ano ang laro? Poker na 3 baraha. Tig 1 milyong chips. Hanggang maubos, pero ngayon babaguhin natin ang rules. Siya ang mag-shuffle ng baraha at siya rin ang mag-deal. Tingnan natin, ngayong wala ka ng daya sa pag-shuffle at pag-deal, ano pang trick mo? Kaya mo bang sumabak? Sige, bahala ka. May konting talino pero kulang. Shuffle. $1,000 ang ante kada laro. 10,000 ang minimum na taya. Walang limit. Ate Mia, pusta na po. Pair of 9 ang simula. Malaki na ito. Tingnan ko muna ang galaw mo. 10,000. 50,000. Agad siyang tumaas ng 3,000. Malakas ba ang kanyang baraha? Tawag ng 50,000. Raise kita ng 50,000, 100,000 na. 200,000. Marcos, hindi ka na nagdalawang isip, dinoble mo agad. Malaki ba talaga ang kamay mo? Kung malaki ba o hindi, subukan mo, malalaman mo. Kung titingin ka pa, bubunutin ko ang mga mata mo. Madaling ang kanyang baraha ay Ha, salamat. 300,000. Puso, QKA, straight flush din. Ate Mia, kayo na po ang magtaya. sinisilo niya ako. Kailangan ng 400,000 para matingnan ang kanyang baraha. Sinasadya niya akong galitin para mag-open ako. Kung 3 magkakaparehong baraha o straight flush na naman siya. Fold ako.
Fold ka na agad? At Mia, kulang ka sa tapang. Ano, 3p6, wala. Ay, ikaw ginamit mo ang 356 na basurang baraha para bluff ako? Ate Mia, kung akala mo ang poker na 3 baraha ay tungkol lang sa laki, payo ko, huwag ka nang maglaro ng baraha. Sige, Kinchuan, ang lupit mo. Ilang beses mo pa gagawin yung trick mo. Deal? Ikalawang round, ante 1,000. $10,000. No shuffle, no deal. Para manalo sa lokalokang sugarol na ito, kailangan kong magtira ng panlaban. Fold ako. Ikaw, nag-fold ka na? Kitang-kita sa mukha mo ang baraha mo. Ate Mia, yung transparent mo. Sa'yo na ang mawa na, ante. Chin, putang ina mo, ang galing mo talaga. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magiging duwag na pagong. Ano pa hinihintay mo? Deal na! Isa pa. Isa pa. Dalawang A. Tigdag na yung ace of spades na tinago ko. Ayan, panalong kamay na. Mukhang malaki ang barahan niya. Mabuti. Tara, tapusin na. Marcos, 180,000 na lang ang natitira ko. All in, kaya mo bang tumawag? Ate Mia, 180,000 mo. Gusto mo makuha 182 million ko. Marunong ka talaga magsugal. Marcos, alam mo ba ang rules? Wala na akong pera. Kailangan mong magtaya ng parehong halaga ng chips gaya ko. Hindi mo pa ba gets? Ano bang silbi ng panalong 180,000 piso? Ilang beses ka bang makakakuha ng malakas na kamay? Ganito na lang. Bibigyan kita ng tsansa para bumawi. Dagdagan mo ng 820,000 para maging buo. All in ang 182 million ko laban sa'yo. Ate Mia, wag na po. 820,000 piso po ito. Hindi po ito 82 piso. Kung matalo kayo, masisira ang cash flow ng marangyang pamagat. Tumahimik. Sige. Taya ko sa'yo 821. Ito ang sugarol. Sa sandaling mawalan ng isip. Kahit alam na apoy, lulundag pa rin. Nakita mo ba? Spade straight flush. Marcos, natalo ka, natalo ka. Malaki ang baraha. Sapat na para bumawi. Pero sapat din para di ka na makabangon. Mandaya ka. Jake, siguradong mandaya ka. Spade JQK, natalo sa 3A. Imposibleng magkaganito lang. I-check ko ang baraha. Hahanapin ko ang buong katawan mo. Ate Mia, ang patakaran. Kailangan ng ebidensya para mahuli ang mandaraya. Hindi mo ako kailangan turuan ng mga patakaran. Jake, ako na ang hahanap sa'yo. Sigurado ka? Oo. Kung wala kang mahanap, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Ang babaeng ito nilalagay ako sa alanganin. Sige, maghanap ka. Bakit siya pumayag agad? Baka hindi. Bluff lang yan, sigurado.
Ate Mia, kung gusto mo, hubarin ko na rin ang pantalon ko. Hanapin mo ng mabuti. Tahimik. Ang baraha may problema. Ate Mia, walang problema ang baraha. Walang sobra, walang kulang. Wala sa baraha ang problema, no? O baka naman? Hindi, imposible. Siguradong nandaya ka. Ate Mia, ngayong ganito na. Mahalaga pa ba yan? Ate Mia, natalo ka sa akin ng 182 million. Babawasan ko ng isang zero. Maghanda ka ng 188 million. Walang galang. Saan mo ba akala ito? Pwede bang gumulo ang isang bata tulad mo? Ate Mia, ikaw ang may-ari ng kasino. Sa sugal, dapat tanggapin ang talo. Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo, di ba? Bata putang ina mo, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Pinilit ko ba siyang magsugal? Ate Mia. Ibaba. Ate Mia. Bukas ang marangyang pamagat. Negosyo ito. Talo na. Mia Gonzales, kaya kong matalo. Ate Mia, 108 million yan. Kapag kinuha iyan, masisira ang cash flow ng pabrika natin ngayong buwan. Sabi ko, ibaba. Galing. Marami akong nakitang eksperto sa samahang lando, pero kayang mandaya sa harap ko nang walang ebidensya. Ikaw ang una. Hindi ako lugi sa 1.8 million na ito. Ate Mia, sobra naman. Pero sobra ang 1.28 million na cash, hindi ko kayang ilabas. Sige, 300,000 muna ibabayad ko sa'yo. Yung natitira, ibabayad ko sa iba. Ibang bagay. Hindi yun ang sinasabi ko. Yung sasakyang may disenyong tigre sa harap na 800 AE8, ikaw muna ang drive. Kapag nabayaran ko na ang 1.5 million, ibalik mo ang sasakyan. Hindi lang yon. Kung mananatili ka at magtatrabaho para sa akin. Kondisyon, bahala ka. Ate Mia, kung hindi ako nagkakamali. Ito, nung mandaya ka, natalo mo na sa akin, di ba? Marcos, akala mo ba talaga hindi ko kaya? Putulin ang ari mo at pakainin sa aso. Che. Kapag talo, nanggugulo ka. Kukunin ko pera at kotse. Kung trabaho para sa'yo, pag-iisipan ko muna. Sasakyang tigre sa wana ako. Ngayon, hawak ko ulit, medyo naalala ko. Sundan siya. Sinusundan ako. Marcos, sumama ka sa amin. Lihim ang pagkakakilanlan ng aking impormante. Single line lang ang komunikasyon ko sa itaas. Mukhang hindi siya kabilang sa task force. Marcos, alam mo ba kung bakit ka namin hinuli? Hindi ko alam. May utang kang 200,000 sa marangyang pamagat ng negosyo. Sa loob ng 2 oras na bayaran mo ang lahat kasama ang tubo. Pagkatapos may dala kang 300,000 na cash. At pinaandar mo ang Mercedes ni Mia na nagmamayabang. Sabihin mo nga ulit. Hindi mo alam? Ngayong gabi nakatanggap kami ng tawag ng reklamo. Ang nag-report ay si Lorna Aquino, asawa mo. Sabi niya, nagsusugal ka at may utang ka sa loan shark. Dumating ang mga gangster sa inyo. Nakiusap siya na iligtas namin siya. At iligtas ka rin.
Gusto mo bang malaman kung umiiyak ba siya o sumisigaw? Marcos, tingnan mo ang mga mata ko at sabihin mo ulit. Hindi mo alam. Hiram lang. Anong sabi mo? Hiram ko kay Mia ang pera at sasakyan. Magkaibigan kami. Marcos, pinagbigyan kita? Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Mia. Ikaw, Mukhang desidido ka talaga na protektahan ang 300,000 na yon para kay Lorna. Mukhang desidido ka talaga na protektahan ang 300,000 na yon para kay Lorna. Meron ka pa palang pinapahalagahan. Pero Marcos, Sa tingin mo ba, kung mapanatili mo ang 300,000 pa na ito, mapapatawad ka na ng asawa mo? Sa tingin mo ba, kung mapanatili mo ang 300,000 na ito, mapapatawad ka na ng asawa mo? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? kilala mo ba ang tao sa litrato? Kanina nang kumuha ako ng statement kay Lorna Aquino, nahuli ko ang ilang gangster na nag-iikot sa paligid ng bahay mo. Inusisa namin ang mga gangster na yon. Dati silang kasama ni Rolando Santos. Ligtas ba ang asawa ko? Ligtas siya na ngayon. Pinatumba mo si Rolando Santos. Pinalayas siya ni Mia Gonzalez sa marangyang pamagat ng negosyo. Ngayon ay sumama na siya kay Jonas Aquino ng grupo ng Apat na Dagat. Pinatumba mo si Rolando Santos. Pinalayas siya ni Mia Gonzalez sa marangyang pamagat ng negosyo. Ngayon ay sumama na siya kay Jonas Aquino ng grupo ng Apat na Dagat. Ang una niyang ginawa sa grupo ng Apat na Dagat ay magpadala ng tao siya ni Mia Gonzalez sa marangyang pamagat ng negosyo. Ngayon ay sumama na siya kay Jonas Ikaw na walang Aquino ng kakampi, grupo walang ng kwenta. Apat na Dagat. At nangahas kang manalo ng pera mula sa grupo ng Apat na Dagat? Sa susunod mong buhay, mag-ingat ka. Hanggat hindi bumagsak ang grupo ng Apat na Dagat, ikaw at ang asawa mo ay hindi magkakaroon ng mapayapang buhay. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Parang may alam ka. Mga assets ng grupo. Gusto mo akong ipasok kay Mia Gonzalez? Kunin ang ebidensya na nakuha niya noon na si Jonas Aquino ay umanos ng 1 bilyon na assets ng grupo. At hinuli mo ako rito. Dahil sa ipatapiso ko na panalunan ko ang 300,000 sa marangyang pamagat sa isang oras. Paano mo nalaman? Sikreto. Ano pa ang alam mo? Magkaaway ang marangyang pamagat at grupo ng Apat na Dagat, pero ang away sa labas doon dapat ayusin. Pumayag na sila. Sa isang linggo, magsusugal sila sa grupo ng Apat na Dagat. 100 milyon ang pusta, kaya pareho lang ang gusto nyo ni Mia Gonzalez. Gusto nyo akong kumilos at ilabas ang 1 bilyon na ninakaw ng grupo ng Apat na Dagat. Kung hindi ko lang na-verify ang background mo, maiisip ko talaga na isa kang pangunahing tao sa isa sa dalawang grupo. Kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Ano na ang desisyon mo sa pakikipagtulungan? Sige, pero isasama ko ang pera at sasakyan. Marcos, intindihin mo ang sitwasyon. Pwede kang umalis. Pero ang 300,000 na cash at itong sasakyan ay illegal na sugal. Dapat kumpiskahin ayon sa batas. Kumpiska, Captain Elena. Paglabas ko pa lang ng marangyang pamagat, dakip na agad ako ng mga tao mo. Kung babalik akong walang dala. Akala mo ba walang alam si Mia Gonzalez? Malalaman niya agad na naging impormante ako sa inyo. Sa sandaling tumapak ako sa marangyang pamagat. Bukas ng gabi may isang bangkay sa ilog. Yan ba ang paraan nyo sa pagprotekta ng impormante? Kaya ang sasakyang ito at ang 300,000 ay hindi pusta. Pinautang lang ako ni Mia Gonzalez, tama ba? Marcos, baliw ka talaga. Sige, utang na yan. Pero kung hindi malutas ang kasong 1 bilyon, huhulihin kita at pati interes. Sige, magandang samahan. Si Elena, maaasahan naman. Talagang nagutos siya ng bantay para kay Lorna. Di ko alam kung ano itsura niya pag nalaman niyang informant na ako. Ano kaya itsura niya?
Lorna, pag matapos ko ang problema sa grupo ng apat na dagat, magsasama tayong maayos. Hindi na ako magsusugal. Mahal, pasensya na. Bakit ka tumatakbo? Putang ina, nakakita ka ng multo. Manager, hindi. Yung si Alex andito na naman siya. Ate Mia, yang si Marcos. Bumalik na naman siya, nitong mga araw. Yung naka-floral shirt, halos naubos na ang pera ng kasino. Kung makialam pa si Marcos tayo. Alam ko na. Ipasok na siya. Bihira ka. Mukha kang pagod. Pareho lang tayo. May hot spring sa taas, pampawala ng pagod, umakyat tayo at mag-usap. Marcos, Tara. Ate Mia, ang galing mo naman mag-host. ibawas sa utang kong 1 million? Pero 300k lang naman ang napanalunan ko sa'yo. Hindi naman siguro ganyan ka-stress. Talaga wala kang hindi alam. Kamakailan, may nag-cheat sa marangyang pamagat ng negosyo. Ilang araw ng sunod-sunod na panalo sa kasino. 1 milyon ang nawala. Yung mga walang kwenta kong tauhan, ni hindi man lang nila malaman kung paano siya nag-cheat. So gusto mo tulungan kita na mahanap ang ebidensya ng pag-cheat niya. Hindi. Gusto kitang manatili para maging lihim na tagamasid sa sugalan. Huwag ka munang tumanggi. Marcos, nasaksihan ko mismo ang galing mo. Pagdating sa Pandaraya, wala pa akong nakitang karapat-dapat sa'yo. Walang manloloko ang makakatakas sa paningin mo. Kaya dapat nasa mas malaking entablado ka. Mas malaking entablado? 100 million, all in. Marcos, basta pumayag ka kahit anong kondisyon. Mia, nasa problema ka. Ito na ang perpektong pagkakataon para mag-undercover sa marangyang pamagat. Si Liu Bei ay 3 beses lang bumisita sa kubo. Ate Mia, pinapahalagahan mo ako ng ganyan. Kung tatanggi pa ako, sobra na yatang walang utang na loob. Pero ibang usapan na yan, yung 1.5 million na utang mo kailangan mo pa ring bayaran. Ang kuripot mo talaga. Sige, ayon sa gusto mo. Dagdagan ko pa ng Vice President ng Marangyang Pamagat, taunang sahod na 500,000 at 30% ng kita ng sugalan. Sige, usapan na. Usapan na. Ate Mia. Ate Mia. Tinawag mo ang mga kapatid, may usapan. Kaya pala ang sama ng operasyon ng Marangyang. Babae lang siya, hindi niya kaya ang sitwasyon. Nandito na lahat. May ipapahayag ako. Ito si Marcos de Leon, ang bagong VP ng Marangyang. Taunang sweldo 500k plus 30% kita kasino. Mula ngayon, lahat ng lihim na taga-masid and security dito siya ang boss. Itong batang kapatid mukhang bago. Sino ang guro mo sa mundong ito? Anong pangalan mo? Wala akong pangalan. Wala akong pangalan. Ate Mia.
Sa tingin ko, ang pagpili ng VP ay parang pumili ng lalaki. Dapat mas maingat. Ano sa tingin nyo? Anong ibig mong sabihin? Literal lang. Sa tingin ko, asawa ninyo si Kuya Sen, hindi pa malamig ang bangkay at nagmamadali kayong itulak ang baguhan. Hindi lang ako. Kahit ang mga kapatid hindi sila papayag. Ulitin mo nga. Ang VP may kinalaman sa kumpanya, hotel, restaurant at iba pang diskarte. Hindi ito kaya ng isang maliit na manloloko. Suggest ko na pag-isipan ninyo ulit ng maigi. Tama. Ate Mia, hayaan nating sakyan tayo ng baguhan na ito. Hindi kami papayag. Kayo. Mukhang hindi kayo masaya sa pagdating ko. Hindi ba halata ang ginagawa ko? Baguhan ka. Patayin mo yung Yossi at magsalita. Si Bernardo na hindi ko mapigilan ng kalahating buwan. Pero isang salita lang niya, natakot agad. Mula ngayon, may bagong patakaran ng marangyang pamagat ng negosyo. Bawal ang Yossi sa meeting. Ano ka ba? Akala mo kung sino ka? Bago ka pa lang, nag-uutos ka na? May problema ka? Oo. Tahimik ka. Wala akong pakialam kung sino may reklamo. Pero sa harap ko tumahimik kayo. Ibaba ang ulo. Mia na ang marangyang pamagat ng negosyo. Hindi kayo ang magsasalita mga walang kwenta. Kung may kakayahan kayo, patunayan ninyo. Hulihin ninyo ang manloloko na gumugulo. Sa iyo ang pwesto ko. Totoo ba yan? Ang sinabi ni Deputy Director Carlo ay utos ko. Sige. Sasabihin ko na ito ngayon. Kung darating ang manloloko na yan, siguradong mahahanap ko ang ebidensya ng pandaraya niya. Sa ilang salita lang na ilipat ang problema mula sa loob papunta sa labas. Ang lupit ng political tactics. Ate Mia, may problema. Bumalik na naman ang manloloko. Sa VIP table, humihingi siya ng malaking laro na may 100,000 na minimum bet. Nandito na ang chance mo. Mukhang ang tinutukoy ni Mia na manloloko. Halos takot na sila sa kanya. Ano, takot ka? Sino ang takot, Ate Mia? Kaya naming bantayan ang marangyang pamagat ng negosyo. Tungkol naman kay VP Chin, hayaan mo siyang manatili sa taas at maghintay na magbitiw para sa mas karapat-dapat. Baka naman sa baba, maihi ka sa takot. Tara na. Ate Mia, VP Chin, bababa na rin ako para bantayan siya. Ano? Ang baso ko. Naubos na ang tao sa'yo, Pilo. Iniisip mo pa yan? Sa kasino, nanalo na ang manloloko ng milyon-milyong piso. Kung hindi natin siya mahuhuli ngayon na may ebidensya ng pandaraya, marangyang pamagat ng negosyo, ay tuluyang mawawala. Ngayon nandito na ako. Hindi babagsak ang marangyang. Gaano ka sigurado? 100%. Kailangan ko lang gumalaw ng bahagya. Iyon na ang kanilang limitasyon. Ang yabang mo naman. Tara na. Tingnan ko kung paano ka magpapakitang gilas bilang isang dalubhasa. Ang manloloko na ito ay malamang galing sa grupo ng 4 na dagat. Sa pamamagitan niya, makukuha ko ang tiwala ni Mia. Sa laban makalipas ang 3 araw, ang malaking taya laban sa grupo ng 4 na dagat. Kayo na naman. Hindi pa ba sapat ang talo niyo last time?
Wala nang usap, sabihin mo kung paano lalaruin. Sundan na lang ang dati. Bakarat, 100,000 ang minimum. Ano, 100,000? Oo, 100,000. Kaya nyo bang tanggapin? Sige, 100k, pumayag ang Marangyang Pamagat. Mag-deal. Siya iyon, 3 araw na siyang dumarating. Bawat beses na nanalo siya ng ilang daang libo. Alam ng lahat na nanluloko siya. Kahit na hinanap namin ang kanyang katawan, wala kaming nakitang ebidensya. Bernardo, yung 2 million chips sa harap mo. Yun na ba ang lahat ng pera mo? Oo, kung hindi dahil sa paghuli mo sa daya, hindi ko tatanggapin ang 100k na minimum. Ano ang gagawin mo? Sa Samahang Lando, may 2 klase ng daya, marahas at technical. Tingnan muna natin kung anong klaseng daya ang ginagamit niya. Oo, ngayon nasa iyo na ang lahat. Bahala ka na sa Marangyang Pamagat. $800k, stand na. Salamat. Bakit mo nasabi niyan? Ang laki ng kamay ni Bernardo. Nakalimutan mo na ba kung paano natalo ang Spade JQK mo sa 3A ko? Ikaw, ibig mong sabihin, Tingnan mo ng mabuti. 8 puntos, panalong baraha. Buksan mo na. hindi naman ang panalong barahan ni Bernardo. Tiyak na panalo yan. Panalong baraha, marunong ka ba? Wala ring kwenta ang pagiging marunong. Tingnan mong mabuti yung mga mata mong aso. Ano puntos ko? Siyang puntos, tinalo ang 8. Babayaran ng bangko ang manlalaro ng 1.5. Hindi sapat ang 800,000 sa mesa. May utang pa na 400,000. Imposible to. Personal kong sinuri ang baraha. Paano siya nandaya? Ikaw na ganyan, nahihiya ka pa maging lihim na tagamasid. Basura, nakakahiya ka talaga. Ate Mia, wala nang pera ang Marangyang Pamagat, di ba? Paano mo babayaran ang 400,000 mong utang o kaya isang gabing makisama ka sa akin? Yung 400,000 na utang, mabubura na. Hindi ka ba takot na patayin kita? Gusto ni Ate Mia sabihin sa lahat. Sa Marangyang Pamagat, pwedeng matalo lang ang mga manlalaro. Kapag nanalo, iwanan ng buhay. Ang Marangyang Pamagat, hindi na kayang matalo. Hindi na ako babalik. Nakakatakot. Kapag nanalo, iiwan ang buhay dito. Kung hindi kayang matalo, bakit pa magtayo ng sugalan? Kayo. Nanalo ka ng kaunting pera, akala mo kung sino ka na. Yung sasakyan sa labas na 8K888, yung may disenyong tigre. Ibayad sa utang mong 400,000, sapat ba? Nagawa mong pilitin si Ate Mia na ibigay ang sasakyan para sa utang. Ikinagagalak ko. Sige, kunin ko ang sasakyan, bayad na ang utang, sandali. Ano, may problema pa? Sa'yo na ang sasakyan, pero hindi pa tapos ang laro. Gusto mo pang magsugal? Wala nang natira sa Marangyang Pamagat. Ikaw na walang kwenta, ano ang gagamitin mo para makipagsugal sa akin? Pulubi ka pala. Bakit ka nagpapanggap na mayaman? Umuwi ka na, maglaro ka ng putik. Paano kung ako ang isama? Ako ang pusta. Kung matalo si Marcos, sasama ako sa iyo sa kama. Itong babae. Ang tapang naman. Ate Mia, huwag. Hindi kilala ang batang ito. Bakit namin kayo gagawing taya? Oo nga, Ate Mia. Talagang hindi ito pwede. Tumahimik. Dito ako ang masusunod. Sige, kunin ang special chips na 1 milyon. Itong pera, kahit ang buhay ko isusugal ko. Hindi ka matatalo. 'Di ba? Hindi ko alam ang lasa ng pagkatalo.
Deal. Fold. 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 Bakit ka nag-fold uli? Ang yabang mo kanina. Kung ganyan ka pa, Ate Mia, mamayang gabi, sa kama tayo. Dapat panalo ito. Bakit siya nag-fold uli? Win. Panalo na. Siguradong panalo na ito. Panalo na sa tingin ko, bulag ka, talo ka na sa akin. Showdown na, Ate Mia. Sama ka sa akin ng maayos. Akala mo, dahil nakita mo ang aking baraha, panalo ka na sa akin. Malaki ang barahang ito. Sapat para manalo ka dito, pero sapat din para mapahamak ka ng lubusan. Sa aking lugar nandaya ka. At gusto mo pang kunin siya. Polarized glasses at special fluorescent na baraha. Sa harap ko, gagamit kayo ng ganitong mababang klaseng daya. Dukitin nyo ang mga mata niya. Talagang nakikita ang likod ng baraha? Putang ina, manloloko pala siya. Ayon sa patakaran, Putol kamay, dukit mata. Tama lang. Cheater pala itong hayop na ito. Muntik na kaming malugi dahil sa kanya. Nandaya ako, ano ngayon? Taga-grupo ng 4 na dagat ako. Si Jonas Aquino ang nagpadala sa akin. Sino gagalaw sa akin? Grupo ng 4 na dagat. Takot kayo? Kung takot kayo, pakawalan nyo na ako. Kung galawin mo ang isang buhok ko, Papatayin ni Jonas Aquino ang pamilya mo. Bakit hindi ka na nagsasalita? Natakot ka ha? Sa lugar sa tabing dagat ang kalaban ng grupo ng 4 na dagat, lahat ay mamamatay. Payo ko sa'yo, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon pa lang. Kung hindi, pag nag-utos si Boss Jonas, bukas na sasagasaan ka hanggang maging pulp at babarili ng ulo mong hayop. Wala kang backer, basura kang tao? At naglakas loob kang kumuha ng pera ng grupo ng 4 na dagat? Sa susunod mong buhay, mag-ingat ka sa tinitingnan mo. grupo ng 4 na dagat, utang na dugo ng nakaraan. Sa buhay na ito, babawiin ko ang lahat ng may patong. Marcos, hindi natin kaya ang grupo ng 4 na dagat. Tama na, wag na lang. At least nahuli na siya sa pandaraya. Oo nga, Boss Marcos. Si Jonas Aquino ay walang awa. Kung totoong gagalawin natin ang tao, tiyak na maghihiganti siya ng todo sa marangyang pamagat. Panuntunan ng mundong ito. Kung mahuli sa pandaraya, may ebidensya, putulin ang kamay, dukitin ang mata. Kailan naging dapat unahin ang grupo ng 4 na dagat kaysa sa batas? Pero ano? Ginagawa na kayong tain ng iba at kayo walang imik. Ito ang inyong tinatawag na mundo ng gang? Malaking tao. Putulin ang kanyang 4 na paa. Ilagay sa sako. Itapon sa pintuan ng grupo ng 4 na dagat. Boss Marcos, tao po yan ng grupo ng 4 na dagat. Sundin niyo si Marcos kahit anong malaking problema. Ako si Mia, sasalo ako kasama niya. Kayo, maglalakas loob kayong saktan ako? Ang grupo ng 4 na dagat ay hindi magpapatawad. Huwag mo akong saktan, Ate Mia, maawa ka. Marcos, mali ako. Nakakatakot. Buti na lang siya lang ang nahuli. Hindi ako nadamay. $2.4 million. 2.4 million. Muntik ko nang mawala ang buong marangyang pamagat.
Marcos, ako si Bernardo. Maraming taon na akong nasa samahang lando. Wala akong pinagbigyan dati, ngayon yumuko na ako. Ibibigay ko na sa iyo ang aking hamak na buhay. Utusan mo ako, susundin ko, hindi ako tatalikod. Kaya pala alam na niya ang lahat. Marcos, mula ngayon, ang Marangyang Pamagat ay susunod sa iyong pamumuno. Susunod kami kay Marcos. Tumayo ka na. Susunod ako kay Ate Mia. Mali ang inyong pinagpipitaganan. Mia, dati akong gago, huwag mo akong patulan. Kung utusan mo ako kahit sa apoy o patalim, hindi ako magdadalawang isip. Congrats, Ate Mia. Nakuha mo si Marcos, isang matapang na general. Ang mga dating tigre ay hindi na tigre. Ang mga nagpapakunwari ay natuto na. Ngayon si Mia ay may matatag na lugar sa Marangyang Pamagat. Ang nakaraan ay nakaraan na. Alam mo ba, kanina akala ko talaga sasama ako sa kanya para matulog. Hindi ba sinabi mong hindi ako matatalo? Sugal lang iyon. Sino bang nakakaalam sa'yo, gago? Puro ka ba ang laro mo? Hindi ka ba natatakot na ma-fail? Sasama talaga ako sa kanya para matulog? Hindi. Anong hindi? Alam mo na hindi ako matatalo. Alam ko na kahit matalo, hindi ko isasakripisyo ang sarili ko. Ginalaw mo ang tao ng grupo ng apat na dagat. Hindi magpapatalo si Jonas Aquino. Takot? Takot? Ipinusta ko na nga ang sarili ko sa'yo. Ano pa bang dapat ikatakot? Hindi pa tapos. Ilang araw na kaming nagtutulungan ni Alfred. Nakapagod, di ba? Marcos, ang ibig mong sabihin? Sir Marcos, nagbibiro po kayo, dealer lang po ako. Paano po ako makikipagsabuatan sa mga tagalabas? Tuwing bago ka mag-deal, ginagamit mo ang gitnang kuko para buksan ang kapsula. Lagyan ng glow powder sa likod ng baraha. Kapag nag-deal kay Alfred, pisil na malakas sa baraha para lumabas marka. Alam namin ang address ng mga magulang mo sa probinsya. Sasabi ka ba o padalhan ko ng tao para bisitahin ang magulang mo? Si Oscar Reyes ng grupo ng apat na dagat. Siya ang nagturo nito. Sabi niya, basta makitulong kay Alfred para manalo pera sa Marangyang Pamagat ng negosyo, bibigyan ako ng 1 milyon. Taksil ka! Dapat kang itapon sa ilog, pakainin sa isda. Ate Mia, tinawag mo ako. Marcos, alam mo ba? Ako si Mia, ilang taon na akong nasa laban. Wala pa akong pinagkatiwalaan ng buhay ko. Ilang araw ko na itong iniisip. Noong isinugal ko ang sarili ko sa iyo, ang matalo sa iyo ay hindi naman masama. Ate Mia, lasing ka na. Hindi ako lasing. Alam ko ang ginagawa ko. Ate Mia, may asawa na ako. Pwede mo ba akong yakapin? Marcos, niloko mo ako. Ikaw pala ang impormante ng grupo. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ka naman nagtanong. Ikaw? Bahala na, seryosohan na tayo. Hindi ka basta-basta gagalawin ng grupo ng apat na dagat. Kakapatay mo lang kay Alfred Padilla at inilantad mo pa si Oscar Reyes sa harap ng lahat.
Galit na galit sa'yo si Jonas Aquino, pero natatakot siya sa kakayahan ni Mia Gonzalez. Si Raymond Aquino, noong isang taon na adik sa sugal, nalustay na niya ang mahigit 100,000. Hindi ito ordinaryong utang. Ang mga tao ng grupo ng Apat na Dagat, alam na nila ang relasyon ninyo ni Raymond. Sadyang ginawan ka ng paraan para maloko ka. Ang lihim na tagamasid sa sugalan, pinaunahan siyang manalo ng 20,000, tapos natalo siya ng 170,000 sa isang gabi. Tapos umutang siya para manumbalik, doble ang interes. Ito ang klasikong bitag ng samahang lando. Sino ang gumawa niyan? Si Oscar Reyes mismo ang nagplano. Malinaw ang ibig niyang sabihin. Kung hindi ka nila maabot sa 500, gagamitin nila ang sugal. Gagamitin ang pamilya ng asawa mo bilang pain para mapilitan kang sumali sa kanilang laro. Kapag pumayag ka. Hindi na pera lang ang 500,000. Babayaran mo ito gamit ang iyong kakayahan. Ang talaan ng bilyong piso sa ilalim ng lupa, iyon ang buhay ng grupo ng Apat na Dagat. Kapag nakuha natin ang orihinal na talaan, makakamit natin ang lahat ng kanilang ilegal na ari-arian. Makalipas ang 3 araw ang malaking sugal, ikaw bilang kinatawan ng marangyang pamagat ng negosyo. Iyon ang tanging pagkakataon mong pumasok sa bangko, Marcos. Hindi ka pwedeng matalo sa larong ito. Kung matalo ka, mawawala ang marangyang pamagat ng negosyo. Hindi mo makukuha ang talaan, ang 500,000 ng pamilya ng asawa mo, hindi na rin maaayos. Ang pinakamahalaga, hindi ka bibigyan ni Jonas Aquino ng pangalawang pagkakataon. Ako ang bahala sa utang na yan. Pero Elena, tulungan mo ako sa isang bagay. Ipabantay mo ang asawa ko. Kung sino man ang mangahas na saktan siya. Papatayin ko ang buong pamilya niya. Ikaw si Lorna Aquino? Sino kayo? Umutang ang tatay mong si Raymond Aquino ng 500,000 sa lugar namin. Due na ngayon, kasama na ang interes. Ikaw ang garantor, maglabas ng pera. Wala akong pera. Bakit naman umutang ng ganyan kalaki ang tatay ko? Walang pera? Pwede rin. Sabi ng boss namin, bigyan ka ng 3 araw para tawagin si Marcos de Leon. Pumunta sa lugar ng yelo ng grupo ng Apat na Dagat para sa isang laban. Kung manalo, void ang utang. Kung matalo, ikaw na ang kapalit. Ang ganda mo sayang, naging teacher ka pa. Samahan mo muna kami, magkakilala tayo. Huwag kayong lumapit. Bitawan mo. Sino ang nag-utos sa inyo? Sino ka ba? Bitawan mo! Taga-grupo ng Apat na Dagat ako. Kaya mo bang sumalungat? Bumalik ka at sabihin kay Jonas Aquino. Kinuha ko na ang utang. Pagkatapos ng 3 araw, pupunta ako sa grupo ng Apat na Dagat. Anong laro, gaano kalaki tatanggapin ko? Pero kung sa susunod, makita ko kayong lumalapit sa kanya kahit isang hakbang, hindi lang kamay ang mapuputol. Marcos, totoo bang umutang ng ganyan kalaki ang tatay ko? Totoo. Kaya ka nagsugal para bayaran ng utang niya? O itong pagkakautang niya sa sugal? Ay may kinalaman sa'yo? Lorna, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag ngayon. Isang bagay lang ang kailangan mong malaman. Hinding-hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo. Malaki. 500 piso. Hulubi ka ba? Sumasali ka pa? Ayan na, layuan. Sige, 1,000 piso sa malaki.
2,000 sa tatlong magkakaparehong baraha. Tatlong magkakaparehong baraha. Ang hirap ng tatlong magkakaparehong baraha, no? Nagbibigay ka lang ng pera sa kasino. Tatlong magkakaparehong baraha, 136, 2,000 naging 72,000. Grabe, tatlong magkakaparehong baraha. Ang swerte ng taong ito. Lahat sa tatlong magkakaparehong baraha. Diyos ko! Lahat sa tatlong magkakaparehong baraha. Tuway 9 million na. Anong nagkape? Sige, lahat sa tatlong magkakaparehong baraha. Boss, bago ka dito, no? Saan ka banda? Highway. 8-lane two-way. Ikaw? Pinalitan mo ang dice cup na may daya. Sa ilalim may magnetic coil. Nakalock ang mga puntos. Hindi, imposible. Nakalak nga. Anong ibig sabihin? May daya ang dice cup. Ano, daya? Gago. Kaya pala natalo ako ng 10,000. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Mga pare, manggugulo ito. Hulihin ninyo siya. Handa na. Sinong gagalaw sa mga tauhan ko ngayon? Galawin mo siya. Lahat kayo saan siyang kasama sa lubing. Mia, dito ay sa pagitan mo at ng grupo ng 4 na dagat. Hindi naman kailangan ng ganito. Mesa ng electromagnetic na daya, magnetic lock dice numbers. Gamit ang mga basurang ito para manloko. Ganyan ba ang grupo ng 4 na dagat magpatakbo ng kasino? Putang ina mo. Kaya pala sunod-sunod akong natalo ng 3 buwan. Mga dayain, gibain natin ang lugar nila. Gawa mo ang utang ni Raymond Aquino. Gawa mo ang scam na ito. Saan ang recording? Paintingin mo siya ng 20k muna tapos matalo lahat sa isang gabi. Gawing 500k ang utang. Pilitin ang anak na babae niya na pumirma. Kung hindi mabayaran ng asawa ni Marcos, hayaang sumama siya sa akin. Tingnan mong mabuti. Ito ang utang ni Raymond Aquino. Ha? Bumalik ka at sabihin kay Jonas Aquino. Pinunit ko na ang utang. Kinuha ko na ang recording. Sa 3 araw, Century Grand Bet. Ako si Marcos, lalaban hanggang dulo. Marcos de Leon. Ano ba talaga ginagawa mo? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ginagawa mo?
eksakto ang lokasyon ng orihinal na ledger. Ang 10 bilyong asset ng grupo ng apat na dagat na inilipat. Lahat ng daloy. Bawat maling paggamit, paglalaba at pag-alis. Nakatala lahat sa mga ledger na ito. Nasa unang basement ng Casino Hall ang Century Grand Bet. Ang pasukan ng vault sa ikalawang basement ay nasa silangang bahagi ng Casino Hall. May steel blast door. Kailangan ng iris at fingerprint dual authentication ni Jonas Aquino. Kaya hindi pwedeng pumasok ng sapilitan. Walang silbi ang pilitin. Kahit pasabugin ang pinto, may sapat na oras ang mga tauhan ni Jonas Aquino para sirain ang mga ledger. Ito ay microsignal transmitter. Pindutin ito, makakapagpadala ito ng location signal ng 4 na oras. Pindutin dito. Ramdam mo ba? May uka. Pindutin ng malakas ang hinlalaki. May mahinang vibration, ibig sabihin activated na ang signal. Pindutin ulit, hihinto ang signal. Ang sugal bukas. Jonas Aquino, Oscar Reyes. Ang core financial staff at head of security ng grupo ng apat na dagat, lahat sila ay nasa vault hall. Kailangan mong pigilan silang lumabas ng hindi bababa sa 4 na oras. Sapat ba ang 4 na oras? Sakto lang. Kailangan ng demolition team ang location signal para makuha ang eksaktong coordinates ng vault sa ilalim at sisira sa labas na pader ng nakatutok. Dapat tuloy-tuloy ang signal, hindi dapat maputol. Kung mahuli ka bilang impormante. Ano ang gagawin ni Jonas Aquino, hindi ko na kailangang sabihin. Yung mga pinatay niya, hindi bababa sa 7 ang alam namin. Anong oras bukas? 3:00 ng hapon. Mamumuno ako ng team na naka-standby 1 kilometer mula sa grupo. Kapag na-activate ang signal, simula na ng countdown. Pagkatapos ng 4 na oras, kung wala pang signal, papasok tayo ng sapilitan. Ma'am Elena, kung hindi ako makabalik, sabihin mo kay Lorna. Wag na lang. Wala nang sasabihin. Mia, Marcos. Ngayon ang huling beses niyong makapasok dito. Paglabas niyo, sasakupin ko ang marangyang pamagat ng negosyo. Puputulin ko ang mga kamay ni Marcos at isasabit sa karatula ng marangyang pamagat. Sir Marcos, ang minimum na taya ngayon ay 10 million, walang maximum. Ang grupo ng apat na dagat ay naghanda ng hindi bababa sa 1 bilyong cash flow. Tayo na. Mag-deal na. Sige. $50 million. Tawag. $100 million. Sold. $80 million. Tawag. $300 million. Hold. Marcos. Panalo ang 2Q sa 2K. Ang tapang mo? Talagang hindi katulad ng sabi-sabi sa labas na sobrang galing. Ano? Hindi pera ang pera ng marangyang pamagat ng negosyo? $500 million.
Fold. Mia, ito ba ang sinasabi mong Diyos ng sugal? Hindi man lang magpakita ng baraha sa 3 round. Sa tingin ko wala siyang kwenta. Tuloy. $100 million. Tawag ng 100 million. Raise ng 200 million. Tawag. Dagdagan ng 500 million. Fold. $100 million. Tawag. $200 million. Tawag. 500 million. Fold. All in. Fold. So natin kung ganyan ang laro, sa next year di mo pa rin mapanalunan ang Marangyang. Mabagal manalo si Oscar. Ako hindi rin mabilis manalo. Nag-aaksaya tayo ng oras dito, walang kwenta. Magpalit tayo ng laro. Anong gusto mong laro? Ang baraha ay laro ng 2 tao. Kung uupo lang si Jonas sa likod at manonood, kung ganon ang malaking pustahan na ito, ako at si Oscar lang ang maglalaban. Boring. Kung gayon, sumali ka na mismo, Jonas. Sumali din si Mia. Tayong 4 magmajong. Isang laro dito na ang lahat. Kaya niyo ba? Puta, sino bang sinasabi mong hindi kaya? Nung naglalaro ako sa tabing dagat, naka-diaper ka pa. Eh di yun na. Kung babaguhin ang patakaran, dapat linawin muna ang bagong patakaran. Una, kamay ang mahjong. Bawal umalis ang kamay sa mesa. Pangalawa, bawal hawakan ng manggas, kwelyo at sinturon. Kapag umalis ang kamay ng higit 3 segundo, talo. Pangatlo, naka-on ang CCTV sa buong laro. Kung may tutol, pwedeng mag-replay at slow-mo. Paghuli sa mga mandaraya sa sugal. Ayon sa batas ng sugal. Sige, sundin natin ang sinabi mo. Pero ako, magdadagdag pa ng isa. Matatapos kapag naubos ang chips, pwedeng isang la ang titulo, cash isang la, lahat ng may halaga, walang limitasyon. Deal. Boss Shen. Kung hindi ka marunong magmahjong, umamin ka na lang ng talo. Mukhang hindi mo kayang ayusin ang mga tiles. Bong. Ting. Boss. Malapit nang manalo si Jonas. Ikaw naman kumilos. Talo, parehong uri. Talo ulit.
4 na malaking pabor talo. Mia, wala nang pera ang Marangyang Pamagat. Ano pa ang itataya mo? Sarili mo na lang ang itataya sa akin. Itaya ang buong Marangyang Pamagat. Ikaw naman loloko, ikaw ba ang magpapasya? Kay Mia ang Marangyang Pamagat. Ikaw ba ang magpapasya? Ang sinasabi ni Marcos ay sinasabi ng Marangyang Pamagat. All in. Jonas, ang ari-arian ng Marangyang Pamagat ay hindi bababa sa 500 milyon. Kung hindi ka tapos na ang round. Daya ako, 500 million. Kulang ang 500M. Ang buong ari-arian ng Marangyang Pamagat. Isang round do or die. Kung 500 milyon lang ang taya mo, ano ang pinagkaiba sa talo? Bakit hindi mo i-all in ang 1 bilyon ng grupo ng 4 na dagat? Manalo ka, sa'yo ang Marangyang Pamagat. Kung matalo sa akin ang 1 bilyon. Jonas, huwag kang magpabigla. Ang 1 bilyon ay ang lahat ng cash ng grupo ng 4 na dagat. Alam ko. Marcos, akala mo ba hindi ako maglalakas loob? Hindi ko akala. Hinahamak kita. 1 bilyon. Taya ako. Tawagin ang finance. Kunin ang cashier's check na 1 bilyon. Marcos, kung ihagis mo ang dice ito, wala ka ng atrasan. Pedro, simulan mong kumuha sa pader sa harap mo. Pong. Pong. Ting. Kahit Diyos pa, di matatalo ang baraha ko. Marcos, ang Marangyang Pamagat ng negosyo ay mapapasa akin. Marcos, pwede ka pa sumuko ngayon. Marangyang Pamagat ng negosyo, dahan-dahanin ko kamay mo. Pwedeng 3 daliri, iiwan ang 2 para kumain ka. Hindi tama. Ang galing ng baraha ni Jonas. Sobrang galing, hindi normal. 5 baraha lang binigay ko sa kanya. Paano nakuha ang natitirang 8? Jonas Aquino. Tatanong kita ng isa. Alam mo ba kung sino ang pinakakawawa sa lamesa ng sugal? Hindi ang talo ng pera. Yung mga taong inaakala na ang swerte ng iba ay swerte nila. Panalo agad! Show your hand, Jonah. Ipakita sa lahat ang baraha mo na kahit Diyos hindi kayang talunin. Talaga. Talaga. Puta, imposible. Mandaraya ka. Panalo agad sa unang kumuha ng tiles, bihira lang. Putulin ko kamay mo ngayon. Akin ang kamay mo. Buhay mo, akin din. Huli sakto. Sabi mo nanday ako? Ebidensya? Ilabas ang ebidensya. Sa batas ng sugal,
Dalawang kamay ko sa'yo. Kung wala, gamitin mo sa sarili mo ang kutsilyo mo. Alam mo ba kung bakit natalo si Oscar Reyes? Nagmarka siya sa likod ng mga baraha. Iniwan niya ng kalahating milimetro ang gitnang kuko. Ginamit niya ito para gumawa ng mga uka. Sa samahang lando, top-notch ang teknik na ito. Hindi bababa sa 20 baraha ang may marka. Akala niya siya lang ang makakadama ng mga markang ito. Pero kaya ko ring maramdaman ng mga markang iyon. Kaya, alam mo ba kung ano ang ginawa ko habang hinahalo ko ang mga baraha? Sinundan ko ang kanyang mga marka. Ang pinakamagandang baraha, ang base ng panalo sa paulit-ulit na pagtanggap sa mahjong, ang mga set ng parehong uri. Lahat ay itinulak ko sa pader ng baraha sa iyong tabi. Bawat magandang baraha na nakuha mo, ay ako mismo ang nagbigay sa iyo. Ang plano ni Oscar Reyes ay bigyan ka ng 4 o 5 baraha para makagawa ka ng simpleng panalo sa paulit-ulit na pagtanggap at manalo ng sigurado sa round na ito. Pero ikaw sobrang sakim mo. Kapag nakakita ka ng magandang baraha, kinukuha mo ng todo. Resulta, sinira mo ang pagkakasunod-sunod ng pader na kinalkula ni Oscar. 2 beses kang humugot ng sobra. Nagulo na ang pagkakasunod-sunod ng pader. At nung nag-aayos ako ng mga baraha, nakalkula ko na ang probabilities ng dice. Nag-roll ka ng 8. Mula sa aking pader ka nagsimulang humugot. Sa pader na nasa harap ko, nakatago ang panalo agad sa unang kumuha ng tiles na inihanda ko para sa sarili ko. Kaya hindi ako ang nandaya para manalo sa'yo. Ito ay ang iyong sariling kasakiman. Kasama ang mga marka ni Oscar Reyes at kasama pa ang inyong 2 magkasalungat na pagtutulungan. Personal ninyong inabot sa akin ang panalo agad sa unang kumuha ng tiles. Ang napanalunan ko ay hindi baraha, kundi ang kasakiman ninyong 2 na may kanya-kanyang lihim na plano. Ano naman kung nanalo ka? Hindi mo madadala ang 1 bilyon. Hindi mo rin madadala ang titulo. Ngayon, pareho kayong mamamatay dito. Ate Mia, Sir Marcos, ako ang haharang, kayo na. Patayin mo muna ako bago siya. Sakto ang oras. Huwag gumalaw, ibaba lahat ng armas. Lalaban, babariling kayo. Ikaw, kayo, anong karapatan? Pribadong ari-arian ito. May search warrant ba kayo? Search warrant ng korte ng lugar sa tabing dagat. Umano'y inilustay ng grupo ng 4 na dagat ang ari-arian ng grupo, pamumuno ng sindikato, pagtakbo ng sugalan, illegal na kulong, sinadyang pananakit, money laundering, halagang 1 bilyong yuan. Search warrant ito. Arrest warrant ito. Salamat. Original na ledger ng 1 bilyong ari-arian ng grupo na tagpuan sa core safe ng vault. Kumpleto ang chain of evidence. Sabay tayo. Marcos de Leon. Huwag kang magyabang, gago. Nandaya ka rin. Sumugal ka rin. Akala mo makakatakas ka? Ilang taon ang sentensya ko, ganun din ang sayo. Pareho tayong mandaraya, pareho ring sugarol.
Jonas, ilang taon ka ng ganyan pero wala ka pang naintindihan sa isang bagay. Swerte tadhana feng shui, gumawa kayo ng kasamaan, langit ang gaganti. Pero hindi langit ang gaganti sa'yo, batas. Sumugal nga ako. Ayon sa Artikulo 70 ng batas, pagsusugal na may layuning kumita, kulong hanggang 5 araw o multa hanggang 500 piso. Sa matinding kaso, kulong ng 10 hanggang 15 araw at multa ng 500 hanggang 3,000 piso. Kulong lang ako ng 15 araw. Magbabayad ng 3,000 multa. At kayo, ninakaw ninyo ang 1 bilyon ng grupo ng apat na dagat, pamumuno ng sindikato at pagbubukas ng sugalan, pagpatay, illegal detention at money laundering. Kulong kayo habang buhay. Mali, hindi ka magtatagal sa kulungan, babariling ka. May karapatan ka pa mag-apela, huwag mong sayangin sa akin. Sinabi na sa akin ni Elena. Mula pa sa simula, hindi ka naman talaga lumapit para sumama sa akin. Nandito ka para imbestigahan ang grupo ng apat na dagat. Kung ganoon, bawat saksak na ininda mo para sa akin, bawat panalo mo, bawat mandaraya na nahuli mo, lahat iyon ay misyon. Noong una misyon. Pero hindi na. Sa 3 araw na ito, marami akong naisip. Inisip ko ang mga patakaran na itinakda mo sa meeting room. Inisip ko ang itsura mo nang ibaligtad mo ang mesa ng sugal sa ice rink. Inisip ko nang hilahin mo ako sa likod mo sa vault. Ilang taon na akong nasa ganitong buhay. Hindi ko ibinigay ang buhay ko kanino man. Ikaw ang unang taong pinagkatiwalaan ko. At ikaw na rin ang huli. Ate Mia, ingat. Ate Mia, gusto mo bang habulin? Marcos, kung may next life, siguradong ikaw ang una kong makikilala. Ilista ang lahat ng illegal assets ng marangyang pamagat ng negosyo. Walang dapat mawala kahit isang piso. Ibigay lahat sa pulisya. Geng Aquino. Ako si Elena Gonzalez, Deputy Chief ng CID Provincial Police. Ito ang buong closure report ng undercover mission ni Marcos de Leon sa kaso 825. Siya, hindi ba siya nagsugal? Hindi siya sugarol. Oo, bayani siya. Mahal. Umuwi na ako. Teka lang.
Mula ngayon, kamay ko. Yayakapin ko lang kayo. All in, 100 milyon. Mahal, anong ulam ngayon? Nilagang buto-buto at karot. Pipino at sabaw na kamatis at itlog. Kahapon, naglabas ng anunsyo ang Interpol. Kamakailan, sa Timog Silangang Asya, may lumitaw na bagong samahang lando na manloloko. Ang samahang ito gumagamit ito ng high-tech na pandaraya at cross-border online platforms. Nagsasagawa ito ng malawakang pandaraya sa sugal. Saklaw na nito ang dwalsong bansa at rehiyon. Ang halaga ng kaso ay umaabot sa bilyong dolyar. Ano yun? Wala lang. Gusto mo bang malambot o chewy ang buto-buto? Malambot para madaling nguyain. Sige,